Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati at pakigising ang katabi ng magandang umaga. Ayan. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. No? Alas 6:20 ng umaga dito sa atin. No? Alas 6:20. O sa Roma, 12 midnight. 12:20. No? Around 12:20 doon. No? 6 hours advance tayo. No? Kaya maganda itong ating pagdiriwang ng banal na misa dahil sisimulan natin ang ipagdasal ang lahat ng mga kardinal sa buong mundo. Nakikisa tayo sa buong simbahan na nagdadasal para sa mangyayaring conclave. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Alam niyo po, tuwing tanghalian, dahil ako po ay chaplain din ng Philippine Women's University. So pagkatapos dito sa parokya sa umaga, ako po'y pumupunta sa Philippine Women's University. Dahil may banal na misa kami naman ng alas 12 ng tanghali. No? Tuwing tanghalian, sama-sama kami ng mga chapel coordinators ko doon at ng staff ko na kumain ng pananghalian. No? Ganon din, meron din kaming mga sakristan doon. Yung mga sakristan namin, yung mga estudyante. Kaya kasabay ko rin kumakain ang mga iyon. Kahapon, late na kaming kumain ng tanghalian. Pasado alas 2 na. Hindi ako nag-agahan. Gising na ako ng alas 6. Bago pa mag-alas 6 dahil nagmisa tayo kahapon. Tapos pasado alas 2 na, hindi pa kami kumakain. Dahil nagkaroon ng fire drill, di ba? Pag mga ganyan, mga establishment, pa-eskwelahan, may fire drill. So tinapos muna namin ang fire drill kasi baka mabitin kami habang kumakain. Inintay muna namin mag-fire drill. At natapos ang fire drill, mag-aalas 3 na ng hapon. Gutom na kaming lahat. Gutom na. So, dali-dali, pagkatapos ng fire drill, kumain kami. Ako, gutom na. Hindi na ako nakakaisip ng tama. Gutom na ako. Sabi ko, kulang tayo. Asa na yung isa? Asa na yung isang sakristan natin? Tawagin mo na. Naku, Father, sabi sa akin, Father, busog daw siya. Paano busog? Sabi ko, mag-aalas 3 na. Hindi ako maniwalang busog kasi yun yung pinakamalakas sa aming kumain.
Busog daw siya. Sabi ko, bakit busog? Kumain ba siya? Sabi, hindi, Father. Kasi kasama niya yung crush niya. Busog daw siya kasi kasama niya yung crush niya. Siyempre, nagsama-sama sa quadrangle, no? Kasama niya yung crush niya. Nung patapos na kaming kumain, bigla siyang dumating. No? Tapos, kakain na daw siya. Sabi ko, akala ko ba busog ka? Sabi kong ganon. Sabi niya, hindi, Father, gutom na ako. Sabi niya, gutom na ako, mag-aalas 4 na noon. Tapos gutom na gutom at ganun nga, no? Nakailang balik siya ng kanin. Gutom na gutom. Bakit ganun? Busog noong kasama ang crush, nung wala na ang crush, gutom. Hello? Bakit kaya? Naranasan niyo na ba yung ganon? Oy, hindi. O baka ito naranasan nyo, yung isang nanay na basta makakain lang ang anak, sasabihin niya, busog ako. Sige lang anak, kayo na lang kumain, busog ako. Pero ang totoo, gutom. Pero kayang sabihin, sige anak, busog ako kayo, kumain kayo. O yung sabihin mo, makita lang kitang okay na rin ako. Naranasan nyo na ba yung ganon? Anong tawag doon? Hindi ko alam. Pero parang ganito ang nais puntohin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Nung sabihin niyang, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Para sa mga hindi naniniwala kay Jesus, kahibangan ang sinasabi ni Jesus. Paano hindi na magugutom? Paano hindi na mauuhaw pagkasama ka? Kapag hindi ka naniniwala kay Jesus, hindi ka maniniwala doon sa sinasabi niya. Kapag hindi ka nananampalataya, walang dating yung sinabi niyang yun Pero, para sa isang nananampalataya, hindi sila magugutom at wala silang kailangan pa dahil kasama nila si Jesus. Hindi lang literal ang pagkagutom ang kayang pawiin ni Jesus. Dahil higit pa dito ang kaya niyang pawiin. Kagalingan, kalakasan, karunungan, at maging kayamanan, kaya ni Jesus tugunan. Pero, anong kailangan? Pananampalataya. Manampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya, kahit ikaw ay nasa simbahan, lagi kang nangangailangan. Lagi kang naghahanap. Kaya mangyayari lang ang lahat ng ito kung tayo ay masugid ni Jesus. Masugid ni Jesus. Parang yung estudyante doon sa kwento ko, di ba? Parang siya. Bakit ba siya hindi nakakaramdam ng gutom nung kasama niya yung crush niya? Kasi masugid siya nung crush niya. May pagtingin siya sa kanyang crush. Pero alisin mo ang kanyang pagtingin. Hindi ko naman crush yung crush niya, ba't ako gutom? Diba? Alisin mo yung pagiging masugid, alisin mo yung kanyang pagtingin. Nakakaramdam ng gutom. Nakakaramdam ng kakulangan. Hindi ba ganon? Bakit ganon? Ang isang nanay, kayang sabihin, busog ako. Kahit gutom ka. Basta makita ang anak na busog at kumakain. Bakit ang isang tao kayang sabihin, ayos lang ako, basta ayos ka? Anong meron? Hello? Ang hirap ipaliwanag, ano? Ano ba yung meron? Pero, ibig sabihin, alisin mo yung kung ano mang merong yon, hindi mo kayang sabihin, okay lang ako. Hindi mo kayang sabihin, busog ako. Hindi mo kayang sabihin, ayos lang ako. At ganito, yung nais ni Jesus sa atin. Tayo'y maging masugid niya. Tayo'y maging malapit sa Kanya para anumang kakulangan,
Anumang gutom, hindi mo mararamdaman. Anumang kakulangan, anumang gutom, pagkasama mo ang Diyos, hindi mo mararamdaman. Mga kapatid, ang gutom ay isang kakulangan. Kaya naman sinasabi ni Jesus, siya ang pagkaing nagbibigay buhay. Ibig sabihin, anuman ang ating kakulangan, si Jesus ang magpupunan. Amen? Amen. Nais kong pasalamatan ang ating sponsor. Mamayang gabi may pakain po. No, yan, sinasabi ko na para maraming pumunta. No? Okay lang yon kahit sa adoration dahil nakapagsimba na kayo, adoration tayo. At pagkatapos noon, meron tayong libreng pa-dinner. At may nag-sponsor po kaya maraming salamat po. At kami ay nakakapagsalo-salo pagkatapos ng banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.